Wow, ganun kalayo. Ganun kalayo. Hindi mo siya pwedeng i-drive. Kasi walang kalsada papunta sa Machu Picchu from Cusco. Kaya akit ka ng bundok na ganun. Pero maganda, it's like fulfilling na, wow, nagawa ko pala ganun. Off your bucket list. Pero ang nangyari, kita mo, pinapa kami ng lamok. Enjoy siguro mga 2-3 years, mga ganun. Travel kayo. Oo nga. Kasi pag nagkaanak na kayo, wala na, tali na. Iba na yung traveling experience, di ba? Tama, di ba? Parang, oh my gosh. Hindi, parang pag yung imbis na mag-enjoy ka sa travel, napaka-hassle. Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes, Supreme Lending. And welcome to our episode 61 of Bahay Pinoy sa Tate. Yes. Hello, Elizabeth. Kumusta na? Everything is good. Thank you. My goodness, October na tayo. Papatapos na. October na tayo. And you know what? It's getting near. Malapit na ang Halloween, of course, right? Yes. At saka hindi mo ba napapansin, lumalamig-lamig na? Nagbabago na yung weather. Yes, I love that. Oo nga. Sana magbago rin yung weather sa rate. Pero, saka natin pag-usapan yan. Anyway, welcome to the Bay Area. Yes, oo nga. Di ba ninyo nakikita? We have the, what is this? A silver Golden Gate Bridge. Or Bay Bridge, actually. Oh, this is Bay Bridge. Akala ko Golden Gate Bridge. Kaya silver siya, right? Oo nga. And we're here at the Supreme Lending home office ni Alvin. Creek, Alvin Reyes here in Walnut Creek. So, kaya kung mapapansin ninyo, iba ang aming background at saka atmosphere today. Correct. So welcome to the Bay Area. Thank you for coming. Yes, welcome back. For sure. Pagod ka ba? Napagod tayo dahil nag-open house tayo ngayon. Nag-open house kami. And then we had a great dinner or great late lunch. Thank you sa You're welcome. Sa ano ba yun? Dim sum. Dim sum. Yeah, masarap siya in fairness ha. And thank you for bringing Pinky, no? Hindi siya nakahiga. So anyway. Pagod na yung aso. Sabi niya mo, ano ba naman kayo kung saan niyo ako dinala? Nag-open house, nag-podcast. For sure. By the way, shout out kay Charlie. Oo nga, sa happy ating birthday, Direct. Yes, belated happy birthday to my husband. Alam mo naman, Charlie Velasco. Ang ating audio director. Correct yan. Siya ang ano namin, siya talaga ang kumukuha ng ano namin, ng podcast namin, and she's doing a great job. By the way, oo nga. Alam ko, kalarating nyo lang from Peru. Ay, oo nga. Yan ang magiging topic natin today. A little bit about Peru. Tell us about the flavor of the Peru. Anong mga ng Peru, anong pwedeng makita. Because I wanna be there too. Someday. Yes. Okay. Actually, to be honest with you, kung hindi pa po kayo nakapunta sa, this is what, South America? South America. It's our first time being in that, part of the world. Part of the world. How far is it, by the way, how far is it from here? Or actually, two flights kami from California to Miami. Okay. And then once, alam mo naman, magkadulo sa dulo, right? Okay. End to end. So, yes. End to end. Tapos, of course, south. Okay. From Miami, another 6 hours. Wow. Talagang whole day. Whole day ang travel. Tsaka timing kayo kasi before nagkaroon ng hurricane. Ay, oo nga. Di ba? Can you imagine? Baka na-stranded kayo doon. Di ba? Timing lang, di ba? Right after nagkaroon ng dalawang hurricane ng Florida. Correct. Well, tell us about Peru. One, number two, tell us about your experience and some of the things that you saw. Yes. And I want to know about it, and the people wants to know about it. Yes, oo. So, actually, matagal ko ng pangarap na pumunta ng Peru. Kasi remember, di ba, nabanggit ko sa'yo, kailangan ko tapusin yung 7 wonders of the world. Wow. 7, nga pala. So, pang ilan na yung Peru natin? Let me see. Pang-apat. So, 3 pa kailangan ko kumpletuhin. That's beautiful. Yes, oo. Pero naisip namin na gawin ng Peru kasi nga,
alam mo naman, di na tayo bumabata. Yun, oo nga. Sabi namin, unahin muna natin yung mahirap. Oo nga Oo. So we decided na unahin muna namin yung Machu Picchu. Machu Picchu. Yes, yun nga sabi niya sa akin, Alvin, I'm gonna get prep for my trip. Mag-ano kami, magpipero kami, mag-ano muna ako, condition ko muna yung mga legs ko. Mag-hike. So tell me about it. Go ahead, I'm sorry. So for those of you who doesn't know, alam ba, itong bakasyon na to, I don't really feel like it's a vacation na relax ka. Kasi anong tawag dito? Very active. May hiking, a lot of walking. Yes, so a lot of, there's nothing wrong with walking. Alam naman natin when you go to Europe, ang daming walking, di ba? Correct. Pero ito, ibang hiking. Hiking talaga, no? Yes, mag-walk ka, mga siguro after 6-7 steps, hinihingal ka na. Okay? But again, nag-umpisa muna kami sa Lima, Peru, which is yung capital ng Peru. So doon walang hiking, walking lang. Walking lang talaga, parang kumbaga ba area walking lang. Yes, So we saw a lot of, like yung palace, presidential palace, maraming mga historical sites. Tapos ano bang tawag doon? Yun yung magta-try ka ng different kind of gastro something trip na iba-ibang klaseng pagkain natikman namin. Tingnan mo na, Peru, as far as style of food, ano ba ang ng Peru? Parang Latino food or Peruvian? Ano siya? Peruvian. Peruvian. So, tinry ko yung alpaca. Alpaca. Yung para bang siya? Sa pangalan parang alpaca. Okay. Parang style? Siyang ship. Ship. Oo, ship siya. Yung alpaca meat. Tapos tinry ko rin yung, nakalimutan ko na kung anong tawag. Doon yung parang guinea pig. Guinea pig? Oo. Ano yun? Parang yung maliit na baboy. Baboy, oo. Yan. Tinry ko siya. Pero hindi siya hindi siya malasa. Hindi siya malaman. Yes. But I've noticed a lot of Peruvian food. Lagi silang may French fries. Hindi kanin or rice ang staple food parang nila. Potato French fries. Parang yun ang pinaka nila. Ang dami nilang potatoes. Yes. And then Peru is, kasi I said Peru it's somewhere in ano yan bandang South America yan, di ba? Yes. Paano yung language? Ano yung language nila? Spanish. Spanish din, no? That's what I mean. Alam mo, buti na lang. Merong Google Translator. Pwede na, no? Oo, kasi pag-order kami ng food, syempre, masasalita ako. Tapos ito translate. Tapos mapakita ko doon sa waiter. Yes. Alam naman natin, tayong mga Filipino, a lot of our language or words are parang derived from Spanish. Spanish, diba? Yeah. I would say probably 30% of our So, medyo nakaka-catch o nagigets ko ng kahit papano. Pero at the end of the day, syempre, hirap pa rin yung ilagay sa isang sentence yung mga words. Yun ang mahirap sa mga country na na walang second language ang English, di ba? Parang hirap mag-communicate. There's always a language barrier. Correct. Oo, alam mo, I noticed that na, di ba, ibang parts of the world, English is their second language. Yeah, correct. Pero sa Peru, hindi. Talagang Spanish talaga. Yes. Pero, katulad nga ng nasabi ko, it was this vacation, it's more like experience. Hindi siya talagang yung relaxing vacation. Yeah. And you wanna see the place. You wanna see how it, the culture-wise. Yeah. Yes, Yeah. Ang lang is, I highly recommend na kung plano po niyong pumunta ng Peru, especially Machu Picchu, gawin na ninyo habang bata kayo. Yeah. Oh my goodness, Alvin, I've never experienced this. Akala ko, ganun lang. How many steps ba to? Ano ba? Okay. So, how high and how ano? Okay, so, kung pupunta kayo ng Machu Picchu, isa siya sa lugar na ang hirap puntahan. Bali, peak to ng mountains, di ba? Where there's a little city up there, right? Okay. Is that what it is? Right? Yeah, parang ganon. Okay. The reason why mahirap siyang puntahan kasi from Lima, Peru, which is yung capital ng Peru, pupunta ka magfa-fly ka sa Cusco. So there's a lot of traveling talaga. Okay, so from Cusco, mga 1 hour and 20 minutes or 30 minutes. And then from there, highly elevation na yon kasi mountains talaga siya. I also recommend na kailangan masanay na kayo sa
Sa high elevation. Sa high elevation. Oxygen-wise, kasi pag nandun ka na, medyo nagtitin ng oxygen. Yes, oo. So kami, ang ginawa namin, kasi nag-research kami. Sabi namin, naku, ang laki ng magagastos natin. Ayaw namin masira yung vacation namin. So, kinontak namin yung doctor namin para bigyan kami ng prescription drug. Yes. For high elevation. So, 2 days before you go or you fly, magtitake ka na nun para masanay na yung katawan mo. And then from Cusco, dinagutel muna kami para mag-acclimate yung body namin sa ano. And then from Cusco, kailangan mo mag-train papunta sa Aguas Calientes. And how far is that from the train-wise? The Aguas Calientes, about 5 to 6 hours na train. Wow! Para makapunta ka sa Machu Picchu. Wow! Ganun kalayo. Ganun kalayo. Hindi mo siya pwedeng i-drive. Kasi walang kalsada papunta sa Machu Picchu from Cusco. Kaya, kasi yung train, they're gonna go all around the mountain. Yeah, so mga para papunta rin sa papunta, yes. Wow, that would have been a nice ride. 5 hours. Nice ride in a train. Yes, kasi very scenic drive. And then, once na makarating ka sa Aguas Calientes, mag-hotel na naman kami. Wow. Okay, para, syempre, mag-acclimate yung weather, mga ganun. Kasi syempre, tagal ng biyahe. Magte-train ka ng 5 hours. Tama, pahinga na agad yun. So, mag-check-in ka, pahinga muna. Wow. And then, kailangan mo namang mag-bus papunta dun sa bundok ng Machu Picchu. Wow. So yung bus ride naman 30 minutes. Okay. At to least, go all the way up to the mountain. Kamusta naman yung ride papunta? Tagtag ba? Wala tong bumps or just pretty? Ano siya, hindi siya paved, medyo maalikabok and everything. Pero isang one-way lang siya. Kaya kailangan nagbibigayan yung... One way in, one way out. Oo, yung mga bus. At saka nasa parang... anong tawag doon? Yung bangin. Oo nga. Kasi papakit ng bundok. Nakikita ko yun sa post minsan may nag-aanohan sila. Parang malalaglag na yung truck minsan o yung bus. Grabe. Yes, oo. Yeah. And then, when you go there, baba ka ng bus. 30 minutes. Hindi pa yun mag-hike ka para makita mong Machu Picchu. Yeah. Ang hirap puntahan. Pero I mean, I'm sure it's a beautiful place to be. Normally talaga you see the most beautiful places in the world. You do need some traveling, some hiking. But how is that for you? I mean, yung nakita mo. Okay, so a lot... Compare-wise, may nakita ka, para bang Baguio? Pag nagpunta kang Baguio, kaya naman layo. Wala. Okay, so when you go to Machu Picchu, nililimit na nila ngayon ang visitors kasi ayaw nilang masira yung ruins, right? Tama. So, they allow, I think, 518 visitors per day? No, not 518. 5,000, sorry. Okay. 5,000 per day? 800, something like that. Okay, gotcha. Per day. Just to see. So, out of that 5,800, may tinatawag na 4 na is it circuit? Circuit. Okay? So, ang pinaka-popular sa lahat, na mahirap mabili sa internet kung yung ticket lang na yon. The only way you could buy it is through like a travel tour. Travel tour. Okay. Para yung circuit number 2. Kasi, which is yun yung hindi masyadong mahirap i-hike. Konting hike lang tapos more like walking. Kasi yun yung yung postcard view ba na tinatawag ng Machu Picchu na malapit ka dun sa ruins at matutour mo yung village. So yun ang pinakamahal para mahirap kunin. Yun ang mahirap kunin. Kasi nga people wants to have an easy access. Yes, circuit 2 yun. Okay. At saka nandun kasi yung postcard picture kung gusto magpa-picture. Tapos makikita mo yung mga lama. Nice. Yeah, is it llamas? Yeah, llamas. Okay. Yes. Well, ano ba itong Machu Picchu? Machu Picchu. Ano ba to? Is this kasi dito dati nakatira yung mga old di ba? Yung mga dating sige. So, teka muna. Just a little bit of story. Okay, I'll tell you the story first. So, yun circuit 2. Balik muna tayo doon. Basa. Yung pangalawa na kasi in one day hindi mo siya matatapos kaya kailangan mo talagang mag-hotel doon sa Aguas Calientes. Overnight. Oo. Tapos the next day, punta naman kami sa Circuit 1. Yung Circuit 1, yun yung makikita mo pa rin yung anong tawag dito, yung Machu Picchu, pero you're highly elevated, pero yun yung Inca Trail na. Yun yung, Diyos ko, akala ko
Yung nakakala mo, hindi mo naaabutin. Akala ko hindi ko naabutin. Akala ko malalagutan na ako ng hininga. Nakita ko yung post mo na. Naglalaki sa akitan eh. Ang hirap kasi ang daming mga bumabalik, hindi na nila natatapos yung Inca Trail. Kasi once you go to the Inca Trail, ang taas-taas niya. Tapos, after mga ilang steps, mawawalan ka na ng oxygen kasi sa sobrang taas. Thin air na siya. Tapos yung iba bumabalik kasi hindi na makakayanan. So once you finish the Inca Trail, nandoon na yung gate papunta sa Amazon. Oo. Tapos doon na yung Inca Bridge na tinatawag. Wow. Yes. So it's really, marami kang makikita mga wild flowers, yung mga wild na mga kinakain, parang siyang jungle. Yes. And it's such a beautiful view. Pero for me, parang I feel like, na-achieve ko na. Okay, at this age, kaya ko pala. Yeah. And that's one of the reasons why we're talking about this, because di ba nag-uusap tayo for the past few months, Alvin, kailangan we start traveling na kasi pag medyo tumanda na tayo, tuhod natin, hindi na gumagana, mahirap na, di ba? Oo, mahirap. I mean, correct. I wish if I would have done it sooner. It would have been. I wish I've done it when I was on my 20s or 30s. Yeah. But for this age, you could still do it, pero condition mo lang katawan mo. At saka abutin ka ng 3 oras. Kami inabot kami 3 oras. Hindi kasi nga, 3 oras. And kasi nga kaya natin napag-usapan this to as part our topic kasi one of the things talaga, so especially me and my wife, we're talking, pumapasok na rin sa ulo namin, like, hey, maybe we should travel yung mga places na habang kaya pa ng katawan natin. Kaya pa ng katawan, yes. Habang kaya pa. Kasi nga, kasi tulad, totoo naman kasi minsan talagang sa edad natin, maski nakaupo tayo, pag tayo natin, mabalaan natin, masakit pa rin, diba? Seriously, it's like, I think it's good when you're young. You know, yes, I mean, this age, okay pa rin, pero parang siguro na at least nakahabol pa kami. Dapat siguro may dala kang grabe na mahabol. Pero may dala kami. May nakita ka ba talagang bumabalik din? Madami? Oo, marami bumabalik din. Kasi hindi na nila kaya. Kasi it's not because of the kasi yung hindi na sila makahinga. Because nga thin air pa siya. Oo diba? nga. Oxygen level is lower. Kailangan nila na. At saka alam mo, pag pumasok ka doon sa trail, papipirmahin ka kung ano oras ka pumasok. Tapos, pagtatapos mo, papipirmahin ka pa rin kasi they wanna make sure waiver na makabalik ka at na hindi ka nawala doon. Na hindi ka nahulog sa bangin. Kasi yung lalakaran mo, medyo kapag if you're afraid of heights, wag kang titingin dahil pag tumingin ka, ay baka himatayin ka. It was very, very interesting that you're talking about. Kasi nung isang araw, nanonood ako sa Discovery Channel, diba? Yung mga tao na pupunta sa mountains, yung talagang they do like mountain climbing talaga sa yung maraming tawag dito, yung sa pinakamataas na bundok, mountain yata yan. Mount Everest. Mount Everest. Yeah, okay. So, sa Machu Picchu, may circuit number 3 and circuit number 4. So, yun yung mga hardcore hikers na. Talagang kasi it will take you 7 days. To be just up there. Mga professional talaga yun. Talagang to finish the so there's really trail. Okay, so there's really people na talagang dinediretso nila. Yeah, kasi may mga dala na silang mga tent, may mga dala na silang yung talagang kung saan sila abutin, doon na sila matutulog. Kasi to reach the peak. Yes, so circuit 3 and 4 yata yun. Pero kami hindi namin kaya yun. No. Baka mawala na kami sa wilderness. Kaya nga ako pag tinatanong ko na sabi, ano sa tayo magbabakasyon? Ako, mas buti lang sa beach na lang tayo para pag mahiga ka lang, relax ka lang sa buwan o sa araw pala, and then swimming ka lang. But yeah, I'm glad that you guys did that. Yeah. I mean, for me, it's more like experience. Pero yung mister ko, nagre-reklamo. Siyempre. Sabi niya, ano ba naman to? Lintik na bakasyon to. Parusa. Imbis na relaxation, workout pang nangyari, di ba? Sabi niya, yung bakasyon daw namin parusa. Oh my gosh. Kasi sino ba naman ang akit ka ng bundok na ganon. Pero maganda, it's like fulfilling na, wow, nagawa ko pala ganon. Off your bucket list. Pero ang nangyari, kita mo, pinapakami ng lamok. Oo nga. Marami ba lamok? Oo, siyempre, nasa bundok ka eh. Talaga? Di kami nakapaglagay ng off lotion. Okay. And what about what about the people? How's the people? Ano yung are they, ang mga Peruvian. Peruvian, how they mababait sila. Mababait, magagalang, they're very polite.
white. Pero napansin ko Peruvian, ano sila, dark at saka ano sila, hindi sila matangkad. Oo nga, small lang ko. Para sila mga okay, gotcha. Yes, pero I'm gonna tell you what's my favorite. What's your favorite? Okay. Ang pinaka-favorite ko nung pumunta kami sa Rainbow Mountain. Okay, Rainbow. Sa pangalan pa lang, mukhang maganda na. Rainbow Mountain. Alam mo ba, bago lang yan? Na-discover lang yan siguro mga 3 or 4 years ago. Okay, alright. Alam mo, hindi nagtatanong ako. Sabi ko, bakit nagiging iba-iba yung kulay na parang rainbow? Yun nga. Yung mountain nagbabagong kulay? Rainbow Mountain? Hindi, yung mountain, iba-ibang kulay na parang rainbow. So ngayon, sinabi ng tour guide, anong tawag dito? Kasi iba-ibang chemical para magganon yung kulay. Yeah. So you're talking about the soil, yung layers. Soil. Oh, wow. Okay. Isn't it? It's like, okay. I mean, think about it. It's like, wow, that's interesting. So, anyway, ang pinaka-favorite ko, sabihin ko sa'yo. Okay, go for it. Okay. Kasi when you go to Rainbow Mountain, pwede kang mag-hike. Okay? Kasi third day na namin na nag-hiking, talagang ubus na ang powers namin. Kumbaga wala ng juice. Pagod na. Kaya sabi ko, pinakamadali lang. Kuha na lang tayo ng horse para yung horse ang magdala sa inyo. Huwag na kayo mga so for 80 soles, which is what? Like $4 soles for $1? Okay. So mga magkano yun, di ba? So, yung nag-horseback riding na kami. Alam mo, talagang gustong-gusto ko siya. Kasi when you go to the Rainbow Mountain, may mga glacier yung parts ng mountain. Must have been a nice view there. Tapos, ang ganda ng view. Tapos, relax ka na ikaw lang. Tapos yung horse. Dahan-dahan lang yung kabayo. Dahan-dahan lang yung kabayo. Tapos yung Peruvian, hinihila yung kabayo. Para bang, tapos yung breeze, para bang sabi ko, wow, para bang nasa loob ako ng painting. Kasi ang ganda-ganda ng scenery, ang ganda ng simoy ng hangin. Tapos relax ka na walang katao-tao. So that was the moment, yung parang naramdaman mo na. Sabi ko, wow, parang bang I'm in a dream or something. Yeah. So that kind of view, yun ang naging favorite ko sa lahat. Nice. Pero para sa akin, ang hirap din ng hike. Kasi, oh my goodness. Yeah, they actually, we were gonna be with, my friends actually went there. I think nauna nila sila sa sumag-music kayo. Okay, ano sabi niya? Sabi nila, yun nga daw, it's a lot of hiking, a lot of walking, a lot of, hindi siya, it's not a relaxing vacation because you're gonna be doing a lot of traveling, walking, traveling. To see what you need to see out there. Yeah. I mean, it's a good experience, pero katulad galing na sabi ko, do it while you're still young. Not when yung ganito na age. Totoo yan. And you know what? I think a lot of the people naman, mga generation yan, a lot of people are doing this while they're young. Yeah. I mean, what's the next step? What's the next bucket list that you have? Sabi mo kanina, ano sinabi ko kanina? Africa. Oo nga. Ewan ko kung magugusto ng mister ko kasi sabi niya, I'm tired, I want something relaxing. Yeah, so we'll see. Ikaw naman, anong typical vacation para sa'yo? Kasi, I'm sorry guys, pero I'm different kasi talaga ako. I love water. I love sea breeze. I love relaxing. I love laying down in the sun. I love yung gusto mo beach. Ganun ako. And I love tropical country. I love tropical weather. But if there's anything, I want to go to Peru. I want to do that definitely. I want to go to Alaska. Hindi ka pa napunta Alaska? Hindi sa Alaska. Mag-Alaska cruise ka na lang. Nandiyan dumadaong sa San Francisco yung Princess Cruise. So I wanna see that definitely. Mag-fishing ka doon. Ang ganda. Hindi ako nag-fishing. At saka makakita kang glacier. Yun muna. Tapos the other thing that I really wanna go, if I'm really gonna go, is saan? I wanna go back to Japan sa Mount Fuji. I wanna see the Mount Fuji. Hindi ka pa nakapunta? Sa Hiroshima lang and Tokyo. Pero gusto kong in-depth na makita yung Mount Fuji talaga. Actually, nakapunta na ako sa Mount Fuji. Punta kami sa Tokyo at sa Osaka. Yeah. Tapos dun kami mismo sa mismong Mount Fuji. May picture ako, pakita ko sa iyo. Parang yun naman yung tatlo na yun. And then the finish siguro a little bit of I wanna really just finish the Philippines. Gusto kong makita mga ibang places pa sa Philippines. Marami pa rin. Ang dami pa pwedeng puntahan noon. I wanna go to
Zamboanga. So makita yung Zamboanga. Kaso di ba may doon, may hindi naman nagigera, maraming... Yung nga sinasabi nila, pero those are the places. Mukha ka naman Pilipino, di ka naman... Hindi, apagamalan na. Chinese. Hindi. Oo nga, delikado, baka i-ransom ka. Anyway, guys, kaya nga namin napag-usapan because this is the things that I think right now what's the most important of all in our time, especially if we're getting old, is how gaano kalakas pa ba tayo kung kailangan natin gagawin to, di ba? Correct, oo. I mean, you wanna make sure that you wanna be able to see the world na hindi tayo na di ba? Hindi tayo gumagapa. Correct. Hindi, kasi ang mga objection ng mga tao, kaya hindi sila mapagbakasyon. Number one is time. Di ba? Or budget. What about budget? Budget. Number two, mura budget. Na naman yung mga di ba? Malato ba? Oo nga, pwede ka namang mag-hostel or, mag-budget. Just be out there. And then, third is, I guess, besides time, money, at saka ano pa ba yung yung pangatlo, may pangatlo kaya hindi sila makabakasyon. Work. I know, yung time. Yung time mo sa work. Wala kang makakuha ng bakasyon, di ba? Correct, oo nga. I mean, hindi naman ganun kabilis kasi katulad namin, Diyos ko, ang mahal ng binayad namin sa dog sitter. Oo nga. Tsaka mahal ang dog sitter talaga. Oo nga, magkano binabayad mo? Nako, ayoko. Pag nagbabakasyon kayo, sino nag-aalaga? Minsan gusto ko, dalhin na lang natin yan. Hindi kasi kailangan. Tapos pagbalik pa ng aso, nung dog parang payat, medyo alam mo 'yon, malungkot, parang nakakaawa tignan. Parang napabayaan. Oo nga pero parang niisip nga namin dadalhin ba namin o hindi, pero again at the end of the day like I don't know, but me and my wife are actually in a time frame na or sa edad namin na we really wanna basically travel then. I mean at least 3 times a year. Oh, that's kung kaya. 3 times a year, that's pretty good. Kami nga lang once a year. 3 times a year. Yeah. Pero hindi naman yung katulad yung talaga What? 3 times a year ganun, pero lagi pupunta ka sa yung mga easy trip lang. At least just be out there. Little things lang. Mga little places. Like, maybe a little bit about, hindi pa ako nakapunta sa Europe. My wife, twice na. Ano? Talaga kasi, ka ba? Hindi ko talaga gusto ang Europe. Alvin, ang daming history ang Europe. Oo nga, alam ko, marami silang mga structural history. Ang mura na ngayon, hindi katulad nung unang panahon. I mean, I wouldn't say unang panahon. I mean, it's so much cheaper. Parang gusto ko kasing unahin Asia. Like, I wanna see Vietnam. Gusto ko makita ang Vietnam. Ayun, nakapunta na ang Vietnam. Maganda ang Vietnam. Mura. Gusto ko Vietnam. Mura pa, no? Parang gusto ko unahin yung Vietnam. Siguro huli na yung Vietnam. Pagkatapos yan. Saan mo pag gusto pumunta? Besides Vietnam? Switzerland. Ayan, nakapunta na rin ako dyan. Ang napaka-peaceful at saka parang gusto ko siya kasi green. No? Very green. Gusto ko siya. Yes, oo. Saan pag gusto pumunta? I actually wanna go to Denver, Colorado lang siguro kung dito lang muna. Ano ka ba? During the winter Colorado, nandyan lang yun. Kaya nga. Pumunta ka sa Aspen. Aspen nga, oo. Doon ka mag-ski. Ano ka ba mag-ski? Snowboarding. Ayan. So, yeah. Nag-snowboard ka pa. Talaga. Pakala ka, saan mo pilay ka na nga eh. Ilang beses na ako napilay, no? Di ba nag-basketball ka? Ano na nangyari dyan sa ano mo? Sprain ko na naman yung ankle ko. Kaya nga, ito sinasabi ko, guys. Ikaw kasi, iniisip mo kasi 20 ka pa rin. Pero yung katawan mo. Kaya nga, dapat kayo habang bata pa kayo, habang may mga lakas pa kayo, go out there. Travel, diba? See the places that you haven't seen. Katulad nga sabi ko, diba? Dapat kapag bata pa sila, experience na nila. Kasi ganito mangyayari. Okay, the reason why it's better to travel when you're young. I'll tell you why. Why? Okay. Kasi number 1, wala pa silang anak. Oo nga, libre. Okay, walang magbe-babysit. You don't have to worry about pick-up, drop-off sa school, di ba? Okay. Pangalawa, wala ang obligation nila, sarili lang nila. Oo nga, di ba? Walang relying on them, di ba? Okay. Pangatlo, okay, they have the freedom. Walang magsasabing, no, you cannot travel. What about me? You're gonna leave me. Wala silang asawa o anak na baggage na dadalhin. Parang nga this is the timing talagang ganitong perfect age na to go and traveling kasi wala ka na tayo. Di ba remember nung kasama pa natin yung mga bata nagta-travel tayo? Do you remember how hard is that? Di ba? Ay, sus Mariosep, dala mong stroller, dala mo ang... Just going to the church there. Dala mo yung bag, dala mo yung stroller, diba? Dala mo yung diaper. Diba? Kasi that's one of the things din eh. Ang hirap. Yun din ang the reason why you cannot travel before. Kasi tulad ako, 4 ang anak ko. Can you imagine? Ako
nga. Marius! It's a chaos. Grabe. Ay, lalo na si Charlie. Alam mo ba nung malilit yung mga anak ko? Si Charlie, kapag nasa aeroplano kami, umiiyak yung panganay, si Charles. Ayaw ni Charlie na pinagtitinginan siya. Oo nga. Parang nafe-feel niya, napapahiya siya. Wala kang magagawa, bata yun. Ka, so, ang ginagawa namin kay Charles, yung panganay kong anak, pinapakain namin na pinapakain para hindi. Oh my gosh, grabe naman to. Pero yun nga, di ba? Cookies. Yun nga ang kasi OMG. Ang hirap na natandaan ko nung 4 ng anak namin. Ang hirap mag-travel talaga. Punta kami Pilipinas, oh my gosh, parang iniisip mo palang nakakapagod na. Teka muna. So kung 4 yung anak mo, tapos kayong mag-asawa 6, hindi 12 ang luggage nyo? Lagi yun. Ay, sus Mario Jose. Lagi yun. Paano na yan? Wala ka bang yaya? Actually, nung muna meron ka. Pero maski na, di ba? Teka muna, nagkayaya ka sa 4 na anak. Meron naman. Paano mo na gawa yun? 4 na anak? Grabe. Sus Mario. Punta nga lang kami, sabihin ko nga siya, punta lang kami sa Disneyland, ano na yun eh. Isipin mo pa lang, ano na eh. Alam mo yun, nakakapagod na. Lalo pa kayong international flight, di ba? Wait. Sinong mas pasensyoso sa inyong dalawa? Siyempre si Lydia. Ikaw, hindi ba umiinit yung ulo mo? Hindi naman, pero siyempre hindi ba yung parang masyado, ako yung taga-buhat eh. Di ba? Yung stroller, yung bag, di ba? Ang dami kasi noon, talagang sobra. Oo nga. Kaya nga minsan iniisip namin nung bata pa kami ni Lydia, nakakapagod. Sipin pala, nakakapagod. Hindi, kaya nga, di ba dapat, di ba sinasabi natin, maganda mag-anak pag bata ka pa kasi ang dami mong energy. Kaya nga sabi ko sa anak ko, guys, trust me, sabi ko, learn from us. Oo nga. Pag graduate ninyo, magkaroon kayo, enjoy siguro mga 2-3 years, mga ganon. Travel kayo. Oo nga. Kasi pag nagkaanak na kayo, wala na, tali na. Iba na yung traveling experience, di ba? Tama, di ba? Parang, oh my gosh. Hindi, parang pag yung imbis na mag-enjoy ka sa travel, napaka-hassle. Ang hirap. Very challenging. It's not, hindi naman masaya pa rin, pero there's just a lot of work. Hindi, at saka may mga things na, okay, when you go to Peru, like yung Machu Picchu na pinuntahan namin, I don't recommend bringing children there. May mga bata bang may nakita ka mga? I did not see. Meron ka bang nakita may daladalang baby sa? Actually, may nakita ko na parang may 5-year-old pero bumalik sila dun sa trail. Kasi syempre, kung adult nga, hindi ka makahinga, lalo na yung bata. Diba? Yes. So, I mean, I did not see much. It's all adults doon sa Machu Picchu. Well, that's a good experience for you, Elizabeth and Charlie. I think that's a good thing. It's a good experience na para bang at least nakita ko siya bago ba ako ipikit ko yung mata ko. Wag mo naman ganoon. Bago medyo maging mahina ng konti. Pikit mata, grabe naman. Ganyan, marami pa tayong deals na sasara. Sus, Mariosep ka. Marami pa pala kami tutulungan magkabahay. So, lesson learned, guys, while you're young, or wala pa kayong mga anak, or isa pa lang anak ninyo, enjoy. Yes, travel. Pwede din naman. Pwede rin naman. Yun nga lang, Disneyland, or more like, kid-friendly travel. Yes, Alam mo, pinaka-the best, na walang hassle, cruise. Cruise. I love cruise. Silang pupuntahan, di ba? Sige, wala. Tumakbo kayo dyan. Basta mayroon na silang room number na doon na, di ba? Gusto yung kumain, punta ka sa 7th floor. Di ba? Di ba? Puro mga 24 unlimited. hours. Yes. Yan na. Thank Free you. entertainment. Thank you for sharing your experience. Yes. Dapat ikaw punta ka. Ito. Put that in your bucket list. I will. I want to see that, pero susunod kami dyan. Definitely. Okay. Alright, guys. So anyway, I hope you learned something today and we'll try to share more. And again, if you have, any questions or comments that you want, to talk about or anyone that you want us to feature, please don't forget to like, subscribe, or share. And follow us. And follow us here at Bahay Pinoy sa Tate! Thank you, everyone. Thank you, Elizabeth. Bye-bye. Bye.